Halos hindi na nga makatulog ang ating bida na si Tata nang malaman niya na ninanakawan pala nila Charmaine at Venice ang kumpanya nila Francis. Kaya naman agad niyang kinausap ang kanyang matalik na kaibigan na si Hilda patungkol sa kanyang problema. Payo naman ni Hilda kay Tata na dapat niyang gawin ang tama kaysa dalhin niya habang buhay ang bigat ng konsensya sa pagnanakaw nila Charmaine at Venice. Buti pa itong si Hilda ay pinapayuhan ng tama si Tata. Hindi gaya ni Ningning na nagsabing manahimik na lamang daw si Tata at magbulag-bulagan sa ginagawang anomalya ng dalawang impakta. Lalo pa nga at makukumpirma ni Tata ang pagnanakaw ng dalawa nang marinig niya mismo kay Charmaine na inuutusan nito ang in-charge sa paglilista ng mga ingredients na bibilhin ng Pal Legacy na gawin niya daw 600 ang presyo ng 1 kilo ng luya. Hindi na makakatiis si Tata at kukumprontahin niya na si Charmaine sa ginagawa nitong pagmamanipula sa mga presyo ng gulay. Hindi naman nakalain ni Tata na sa kanyang pagsasabi ng katotohanan ay maririnig siya nila Sir Gob at Margaret. Kaya naman agad ko kumprontahin ni Sir Gob itong si Charmaine kung anong klaseng pagnanakaw ang nangyayari sa kanilang kumpanya. Kitang-kita ang pagkagulat nila Charmaine at Venice at hindi nila alam kung ano ang kanilang idadahilan. Gayunpaman, makakaisip pa rin sila ng palusot at sisisihin nila si Tata sa mga naririnig daw nitong chismis na wala namang katotohanan. At parang lalong madiin si Tata, isi-set up nila ito na kunyari ay siya ang nagnakaw ng relo ni Margaret. Pero agad rin naman silang mabubuking ni Margaret na sinet up lang nila ang bata. Kaya naman sa sobrang galit ni Margaret dito kay Venice, masasampal niya ito ng napakalutong. Ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat, dahil maghahanap pa ng ibang paraan sina Charmaine at Venice para makapaghiganti. Magkukunwari silang humingi ng tawad kay Tata upang makuha ang tiwala nito. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay ang balak na pabagsakin siya ng tuluyan. Samantala, sa gitna ng lahat ng kaguluhan, unti-unting lumalalim ang damdamin ni Tata para kay Francis. Isang gabi, habang nag-overtime sila sa opisina, biglang nawalan ng kuryente at napilitang magkasama sa isang silid. Sa dilim, naramdaman ni Tata ang pagkabog ng kanyang puso nang marinig niya ang malambing na tinig ni Francis na nagpasalamat sa kanya sa lahat ng pagsusumikap at katapatan niya sa kumpanya. Ngunit bago pa man makasagot si Tata, biglang bumalik ang ilaw at nagkatitigan silang dalawa, kapwa halatang nagulat at nahihiya. Napatigil sila ng ilang saglit, ngunit hindi na napigilan ni Francis ang sarili at marahang hinawakan ang kamay ni Tata. Salamat, Tata, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ang ginagawa mo. Ngunit sa kabila ng namumuong pag-ibig, nariyan pa rin ang panganib na dulot ni Charmaine at Venice. Nagbalak silang sirain ang pangalan ni Tata sa pamamagitan ng peking ebidensya ng pagnanakaw upang mawala ang tiwala ni Francis sa kanya. Ngunit hindi nila alam na may lihim na ebidensya si Hilda laban sa kanila. Magtatagpo ang lahat sa isang mainit na komprontasyon kung saan mabubunyag ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil. Magsusumbatan, mag-iyakan, at sa wakas ay ipaglalaban ni Tata ang kanyang karapatan at dignidad. Ngunit paano ang namumuong pagmamahalan nila ni Francis? Matutuloy kaya ito sa kabila ng mga pagsubok? At magbabayad na ba sa wakas sina Charmaine at Venice sa lahat ng kasamaan nila? Ito nga si Tata, tahimik at simple ang pamumuhay. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masipag at mapagkakatiwalaan. Kaya naman laking gulat niya nang bigla siyang akusahan ng pagnanakaw sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Anong ibig mong sabihin, Gob? Ako raw ang nagnanakaw, namutla si Tata habang nakatingin kay Gob, ang mahigpit ngunit makatarungang amo ng kumpanya. Tata, seryosong sagot ni Gob. Ito nga sina Charmaine at Venice, parehong nagsasabi na ikaw ang responsable sa pagkawala ng pera sa kumpanya. Napatitig si Tata kina Charmaine at Venice. Nakita niya ang pagkabalisa sa mga mata nila, ngunit nanatiling matatag ang kanilang pagkakatayo. Ano ang ebidensya nyo? Tanong ni Tata, pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses. Bakit nyo ako inaakusahan ng ganito? Wala akong ginawang masama. Nagkatinginan sina Charmaine at Venice, halatang nag-aalinlangan. Alam nilang walang solidong ebidensya, ngunit napilitan silang magsalita dahil sa takot na sila ang pagbintangan. Kasi nakita ka namin na huling lumabas sa opisina noong nawala ang pera, utal na sagot ni Charmaine. At parang kabado ka ng araw na yon, dagdag ni Venice na halatang pilit na inaalala ang mga pangyayari. Napailing si Gob. Yun lang ba ang basehan nyo? Kung ganoon, hindi ito sapat. Kailangan natin ng konkretong ebidensya bago tayo humusga.
Habang nag-uusap ang tatlo, tahimik na nagmamasid si Lovely, ang sekretarya ni Gob. Alam niya ang totoo. Nakita niya noong gabing iyon kung sino ang tunay na may sala. Ngunit bakit hindi niya magawang magsalita? Naiipit siya sa dalawang bagay, ang pagsasabi ng katotohanan at ang pangako niyang iingatan ang lihim ng taong mahal niya. Mahal niya si Tata. Matagal na, ngunit hindi niya masabi dahil takot siyang masira ang kanilang pagkakaibigan. Kinabukasan, pinatawag muli ni Gob si Tata sa opisina. Pagdating ni Tata, naroon na si Charmaine at Binis. Tahimik na umupo si Tata, kita sa mukha ang labis na kalungkutan. Binigyan ko kayo ng pagkakataon para maghanap ng ebidensya, seryosong sabi ni Gob. May nahanap ba kayo? Nagkatinginan na naman sina Charmaine at Binis. Wala po, Gob, sabay na sagot nila halatang nahihiya. Napabuntong hininga si Gob. Kung ganun, walang dahilan para husgahan si Tata. Kung wala na kayong solidong ebidensya, ititigil na natin ang usaping ito. Napangiti si Tata sa wakas, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtaka kung bakit siya ang pinagbintangan. Kinagabihan, habang naglalakad si Tata pauwi, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Paglingon niya, si Lovely pala. Tata, kailangan kitang makausap, sabi ni Lovely, bakas ang kaba sa mukha. Lovely? Anong ginagawa mo rito sa oras ng gabi? Tanong ni Tata. Lagi kang dumadaan dito pauwi kaya alam kong dito kita mahuhuli, sagot ni Lovely na tila nag-aalinlangan. May gusto akong sabihin sa'yo tungkol sa pagkawala ng pera. Nagulat si Tata. Ano nang ibig mong sabihin? Nakita ko kung sino ang kumuha ng pera noong gabing iyon, bulong ni Lovely habang umiwas ng tingin. Pero hindi ko magawang magsalita dahil... Dahil ano, usisa ni Tata, nararamdaman ang kaba sa dibdib. Dahil kapatid ko siya, mahina niyang sabi habang nangingilid ang luha. Nanlaki ang mata ni Tata. Sino? Si Binis, pagtatapat ni Lovely habang tuluyang tumulo ang luha. Ayoko sanang sabihin dahil kapatid ko siya pero hindi ko na kayang makita kang nahihirapan at napagbibintangan ng hindi mo naman kasalanan. Nagulat si Tata, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit habang iniisip niya ang mga pangyayari, nagkaroon ng linaw ang lahat. Kaya pala hindi nila mapatunayan ang mga paratang nila, bulong ni Tata sa sarili. Tata, patawarin mo ako. Alam kong dapat noon ko pa sinabi, pero natakot ako, pag-amin ni Lovely, bakas ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Tata bago ngumiti ng malungkot. Alam mo, Lovely, hindi madali ang sitwasyon mo. Naiintindihan ko kung bakit ka nahirapan magsalita. Pero nagpapasalamat ako dahil sa huli, pinili mo pa rin ang katotohanan. Nagkatinginan sila, kapwa may luha sa mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman nila ang kakaibang init na bumalot sa kanila. Salamat, Tatay. Mahinang sabi ni Lovely. Napatitig si Tata sa mga mata ni Lovely at doon niya nakita ang katapatan at pagmamahal na matagal nang nakatago. Hindi niya napigilan ang sarili at marahang hinawakan ang kamay ni Lovely. Lovely, kung alam mo lang matagal na kitang Bago pa niya matapos ang sasabihin, biglang may narinig silang kaluskos mula sa likuran. Sino yan? Sigaw ni Tata, agad na humarang sa harap ni Lovely upang protektahan siya. Biglang lumabas si Binis, bakas ang galit at takot sa kanyang mukha. Lovely. Bakit mo sinabi? Pinangako mo na mananahimik ka. Binis, patawarin mo ako pero hindi ko kayang manahimik habang si Tata ang nasasaktan dahil sa ginawa mo, sagot ni Lovely, nanginginig ang boses. Galit na humakbang palapit si Binis, ngunit agad siyang hinarangan ni Tata. Huwag mong idamay si Lovely. Kung may kasalanan ka, harapin mo ito ng buong tapang. Napatigil si Binis, napayuko habang tumutulo ang luha. Wala na ba akong magagawa para itama ang lahat ng ito? Tanggapin mo ang ginawa mo at humingi ka ng tawad. Hindi pa huli ang lahat para magbago, Binis, sabi ni Tata na may habag sa boses. Sa gabing iyon, natapos ang lahat ng kasinungalingan at lumabas ang katotohanan. Humingi ng tawad si Binis at handang harapin ang mga konsekwensya ng kanyang ginawa. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, natagpuan ni Tata at Lovely ang kanilang mga sarili sa piling ng isa't isa, handang magsimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay kasama ang pagmamahal na matagal nang nakatago sa kanilang mga puso. May malaking pasabog this week ang Eni Ilonggo Girl,